Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan, Taurus. This reading is for you, October 13 to 19. Tingnan natin ano. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo ng personal reading at energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Taurus. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, no? Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pala. User or intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi ito nagpit sayo, huwag mong ipilit. Okay? Dahil marami kayong energy sa mundong ito. Uy. Tingnan natin, Taurus. May mga may mga conflict, may mga situation na mahihirapan ka raw, o nahihirapan ka. May mga sitwasyon na pain kada mararamdaman either activity, sa work, or sa puso. May mga gulong isip, pag-iisip, or maybe there's a conflict, or hindi pagkakaintindihan, ganyan. May mga debate. We have the key, 3, and the letter. Andito yung situation na lahat kasi ng answer is nasa sayo. The key is, nasa sayo yung key. No? Nasa sayo yung situation to unlock itong bagay na to. Diba? Kung may mga pinagdadaanan ka na naguguluhan ka, ikaw rin ang makakalutas nito para sa'yo, no? May mga mag-a-unlock sa'yo, may mga mag-o-open na bagong situation or opportunity man yan or pagkakataon sa buhay mo. May mga sitwasyon na masusolusyonan na, no? May mga fulfillment, ganyan. Kumbaga, yung fulfillment na yun kasi is talagang nasa sa'yo rin yun, di ba? You need to grow then, no? And you need to focus to yourself. Trust to your intuition, siyempre sinasabi dito. May mga bagong destination ka na tatahakin. May mga documents, either may mga message, news, bad or good man yan. May mga communication ako na nakikita dito, no? Yan, baka merong kang gustong i-text or sulatan or vice versa, ganyan. May mga writing akong sinusulat. Hindi ko alam kung anong sinusulat nyo. May mga sitwasyon daw na gano'n. May mga document kasi, papers, ganyan. Siyempre, when it comes to yourself, there's a growth no? Kumbaga, yung unlock na yun, pag na-unlock mo yung sitwasyon na yun sa'yo, magkakaroon ka ng growth, diba? When it comes to health, yes, there's a health. May pagbabalik ng iyong sigla, or may mga nangyari sa nakaraan, na kung dati is malungkot ka, ngayon is babalik na yun. Kumbaga, magkakaroon ng healing, or may mga good karma na parating sa buhay mo. Ganun. Tingnan natin ang yung energy. Energy ni Taurus. Please show me. Taurus energy. 13 to 19 of October 2024. Hala, ang dami naman. Ganyan karami ang energy mo. Thank you. Oh, ang ganda. Thank you. Yung energy mo, maganda siya. Parang andito yung sitwasyon na magkakaroon ka talaga ng enlightenment, Magkakaroon na ng mga decision making sa buhay mo na mas pipiliin mo na ngayon yung sarili mo. Magkakaroon ka ng mga bagong plano, ganyan. Magkakaroon na yes, there's a good news also. Siyempre, pag plano mong maigi yung buhay mo, may mga good news. May mga good news daw na mangyayari, fulfillment, happiness. May mga biglaang mangyayari din. Actually, may mga biglaang mangyayari na kasisiya mo. No? Sa nakikita ko dito. Nandito ka na sa situation mo na decision making na may matututunan. Parang hindi yung learning from the past sa nakita ko dito.
And magpo-focus ka na rin daw sa mga wish come true mo, ganyan. Sa nakita ko dito. Mas mamahalin mo na ngayon yung sarili mo. Andito na yung i-chase mo na yung mga dreams mo, ganyan. May pag-aalok din, ako nakikita, no? Either ito is opportunity or love ang nakikita ko dito. Kasi may pinapangarap ka na makukuha mo daw dito. Merong paglago, we have the Empress. Ay, may devil. Alam yan. Umanat kasi si devil eh. Pero ka daw gagawin na isang situation na ma-excite ka. Ganun na nakita ko. Maybe you create yourself again. Ganyan, ang nakita ko dito. Kasi nakita ko may excitement. Magkakaroon na ng new beginning. Mga change na mga decision sa buhay, ganyan. May mga situation na siyempre, handun na rin yung awareness, no? You need to be very careful sa lahat ng iyong desisyonan sa buhay. No? Maging careful ka dun. May mga wish come true mangyayari. Ay, sorry anak. Tingnan natin ang parating sa'yo. Yun ang energy mo is yung yung mag-focus na ngayon sa sarili, sa mga pangarap sa buhay, ganyan. Kahit na nagkakaroon ng dissatisfaction, ganyan, makakaramdam ka raw ng pagka-boring. Maboboard ka raw sa isang situation or may mga dissatisfaction pa rin na magaganap or nararamdaman mo pa yun, no? Kasi siguro may mga, yung iba sa inyo meron pa ang daming katanungan pa na tumatakbo sa isip mo. Yun nakita ko. Maaring naghihintay pa kayo ng sign para tumove on. Ganyan. On and off kasi yung action ng iba. Diyan, no? Anong parating kaya, Taurus? Tandaan mo, nasa sayo yung susi, no? You need to create yourself again. Sa nakita ko dito. There's a positive destination. Ano to? Wow. Ibig sabihin, paparating sa'yo is a happiness. May sigla ako nakikita sa'yo, no? May mabilisang sigla or happiness na magaganap. Wish come true. Itong nakikita ko. No? Andito na rin yung you're entering to a new situation na nagiging masaya ka sa nakita ko dito. Ganun. May mga pag-uusapan, no? Sa iba dito, may makaka-receive ka ng message or text message sa either sa yung family or karelasyon. Sa nakita ko dito. May mga movement ka doon na gagawin, activity, ganyan, ang gagawin na mahalaga sa'yo. No? Magkakaroon ka lang ng satisfaction, happiness, ganun. Maring ikaw or vice versa yung pagte-text sa nakita ko dito. Anong mangyari pa dito? Ibig sabihin, merong mangyayari sa'yo na isang situation na positive. Ganun ang nakita ko. Either bagong trabaho, bagong business, bagong opportunity, ganyan ang nakikita ko. Magkakaroon ng bagong ikaw, ganyan. So iba dito, siguro handun yung, kasi magiging masaya ka raw eh. Magiging exciting itong situation na to na mararamdaman mo. Yung mga paparating sa'yo. Tingnan natin ang
dapat iwasan ni Taurus? Ano pang dapat iwasan ni Taurus? Trust your intuition, ha? Kung may paparating na bagong pag-ibig or may pabalik na bagong pag-ibig, you need to trust to your intuition, okay? Or gusto mong ibalik yung dati mag-ano ka lang din. You need to cut na kasi yun eh. Yung mga bagay na hindi na magandang nangyari sa'yo. Kumbaga, you need to look to the future, start a new beginning, ganyan, create yourself again, and then a fresh start. This is a time to change, no? Yan, yung success na yun is to move forward, no? Kailangan mo kumilos. Have the 3-3, oh. Ibig sabihin, dapat mo iwasan daw yung kasi magiging emotional ka. May mga sitwasyon pa rin ako na nakikita nagdadalawang isip ka, no? Kasi why? May mga sitwasyon na maring ikaw or vice versa na someone, ito kasi is may collaboration, may partnership, or may mga kaganapan na mangyayari na curious ka pa rin, either sa dati mo karelasyon or kaibigan, ganyan. Iba dito, there's a new love, mga ganun ang nakikita ko. Ang daming tao, bakit kaya? Siguro nagtatrabaho kayo sa maraming tao, no? Ayan, dapat mo daw iwasan yung situation na maging emotional, no? Ang kailangan mo kasi dito ngayon is focus to yourself, syempre. Create yourself again. Sa nakita ko dito. Kung kailangan lumabas ka with cups to your friend, ganyan. May mga magaganap din na collaboration or may celebration. Actually, may celebration na magaganap. May celebration. Hindi ko alam kung anong celebration, pero may celebration kasi there's a good news ako sinabi dito, di ba? May mga magaganap na celebration or may mga collaboration ng friend, ganyan. Or there's a gathering, magchichill-chill kayo, ganyan. Sa nakita ko dito. Huwag ka daw maging emotional, no? Kailangan mo daw i-control at balansehin yung meron ka sa ngayon. You need to create yourself again. Sa nakita ko dito. Kailangan mo nang tumingin sa the future, ganyan. Ang sinasabi. Tingnan natin. Tingnan mo nga, gusto ko itong makita eh. May makipag ano daw sa'yo. Collab. Or ikaw. Okay. Kung ikaw, or vice versa ha, kung ikaw is may kagusta kang, or yes, maybe you're missing someone, no? Or maybe vice versa, nagkaroon ng mga, you're in a pain situation, no? Ibig sabihin, may mga nagaganap or magaganap na hindi mo aasahan. Maaring may mga sitwasyon sa iba sa inyo na nahatak pa kayo ng tapas, ganyan. May mga sitwasyon na stress kayo, nag-aalala kayo. Kasi, kung hindi kayo mag-move on, or you're missing someone, or may mga nare-reminiscing ka na good memories in the past, i-let ko muna yun. Kasi, may tao dito na ayaw na rin niya, na parang focus na rin siya sa sarili niya. Or maybe ikaw ito, no? Yun. Parang handun na yung pagiging cold, no? Handun na lang yung ikaw ikaw na lang is like a friend for me, ganyan. Or ikaw to, or vice versa. Friend ka na lang, ganyan. Ikaw na lang yung a part of my memory, ganyan. Focus to yourself. Love. Tandaan nyo, love isa lahat ha. Magulang, kapatid, kasama sa trabaho, sarili. Bakit po? May taong umalis, ano? Kaya ngayon nakikita ko sa'yo dito na parang, okay. Ibig sabihin, when it comes to a love, andito yung nagkaroon ka ng mga problema, no? When it comes to a love. And then ngayon, maaring yun is
Maaaring doon ka pa rin sa sitwasyon na nahahatak ka nito, ganyan, ng situation. You need to give effort din, sinasabi dito. Kailangan matapos na yung mga bigat or struggle, problem in life. No, sa nakita ko, mag-focus ka sa ngayon sa stability mo, ganyan. Kasi may nag-move forward na dito. Sa nakita ko dito. May umalis. Or ikaw aalis ka. No, sa nakita ko dito. Meron daw dito, sa inyo, meron daw dito kayong matatanggap na isang situation. Hindi ko alam kung anong related ng vehicle sa inyo. Either ikaw is bumili ng vehicle or nagpapagawa ng vehicle, motor, sasakyan, kotse, kung ano mang vehicle yan. Parang ganun. Andito rin yung sitwasyon na pagtitiis sa isang situation na na yung pagtitiis na yun is makakamtam mo siya. Yun ang nakikita ko. Busy yung iba, no? Magiging busy daw kayo. Pero may sadness. No? Ako nakikita. Parang nahihirapan kayo sa buhay niyo ngayon. Merong sitwasyon na hirap kayo. Wag mo nang, kung wait comes sa love na to, hindi na rin, wag i-let go mo na, no? Sa nakataw, hindi mo kailangan. Pero nasa sayo pa rin yun. Kung kayo nasa in relationship pa, siguro nandito yung situation na isa sa inyo is hindi pa nakaka-move on. No? Ganyan. Maring ikaw or siya. Or may mga situation na tinitiis mo, kahit masakit, ganyan. Tingnan natin ang advice. Devil. Ang advice sa'yo, ano eh. Umiwas ka sa sa isang sitwasyon na hindi magiging good para sa'yo. No? Kailangan mo nang i-develop more yung sarili mo. You need to abandoning the past. Siyempre, sinasabi dito, this is a time to move forward sa mga plano mo sa buhay. To grow, siyempre. Kumbaga, hindi ko nakikita kasi na stable yung buhay mo. You are stuck. Andito na yung sitwasyon na nagkaroon ng gumuhong isang foundation, yan, nagkaroon or magkakaroon ng mga problema. Ingat din sa mga tukso, no? Ingat din kayo sa mga taong makasarili, there's a danger person ako nakikita dito. Maaring kasama sa trabaho, karelasyon, ganyan, ang nakikita ko dito. No, may umalis sa nakita ko. May nag-abandon na. Dahil nahandid siya sa situation na naging sakim siya. Or hindi niya inisip na yung nararamdaman mo. Sa iba ganun eh. Pero the advice is you need to develop and abandoning the past, going towards sa bago. No, sa nakita ko kasi dito, you're not stable. You're still stuck. Nandito yung sitwasyon na being held back ka ng isang situation para mag-change ka sa best version mo. You need to focus, give effort, move forward, explore, and yun nga, kailangan mong lumaya or kailangan mong i-progress yung mga bagay na dapat i-progress sa buhay mo. No? Kung if you have an addiction sa buhay, alisin mo na yon, no? Gawin mo na yung mga dapat gawin, i-develop mo yung mga dapat i-develop, ganyan. Magbigay ka ng effort to move on, to look to the future, ganyan. Nakita ko dito. Hindi mo na kailangang ma-stuck or ma-hold ng isang situation mo na hindi naman makaka-good or makakabutis para sa iyo. No, sa nakita ko dito. Ingat ka rin sa mga pang-aakit, Kumbaga, there's an unexpected, unexpected situation. Kasi nandito yung tao na, yes, may mga out of control na mga magaganap or nangyari in life because there's a person here na disloyal. May tao dito na nainis or naiirita. Ganyan ang nakikita ko. No? Ingat lang din. Basta ingat ka.
Kasi hindi ko nakitang maganda yung situation. Focus to yourself, ha? Focus to your stability. Focus to your work. Yan nakita ko. Mas kailangan mo pang i-develop yung sarili mo ngayon. May mga gagawin ka raw na na i-develop, no? Mga practice, talent, or may mga ambition ka na hard work mo daw. Yun ang nakikita ko dito. May mga i-expertise ka na isang situation sa buhay mo. Ganyan, ganyan daw. Kaya huwag kang mag-iisip ng negative kung may mga gagawin ka ngayong sitwasyon na gano'n. No, kasi the more na nag-iisip ka ng negative, the more na ma-attract mo yung negativity. Diba? Kaya you need to move forward. May mga travel and shipment ako nakita. Hindi ko alam kung pa-travel ka or may mga lakad ka or may mga ganun ako nakita. Activity. Arigato namaste, God bless.